Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Ngayon, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong madamdaming pagtatagpo o muling pagtatagpo na itong sila Mr. Ka-Business, Mrs. Ka-Business, at ito nga po sila MM Amaro at Istong. Pasensya na po kayo mga ka-business, mga kapapi, kung medyo maingay doon sa background ko kasi may nagagawa po ng bahay dito sa katabing lote namin. Kaya yun, rinig na rinig po yung mga grinder. Pasensya na po. At ito po, tuloy ulit po tayo. After nga po masundo nila ka-business ito si Istong sa Pampanga, ay dumiretso agad sila dito sa Zambales para naman makita itong dalawang bata na anak nga po nito si Istong. At nung magkita-kita na nga po sila mga ka-business, mga kapapi, pagbaba pa lang nitong si ka-business sa van, ay kaagad na siyang sinalubong nitong si MM. Ito po yung bunsong anak nitong si Istong. At kaagad siyang yumakap dito kay ka-business. Sabik na sabik siya yumakap kay ka-business. At pagkayakap nga po nitong si MM kay ka-business, ay umiyak na po ito. Kaya naman ito si ka-business ay hindi na rin po na pigilan na umiyak. At siguro naman kahit tayo mga nanonood dito, mga ka-business, mga kapapi, ay nadala din sa eksenang ito. Dahil ramdam natin yung pananabik nitong mga batang ito kay ka-business. At gano'n na rin sa kanilang tatay. Ito kasi mga batang ito, mga ka-business, mga kapapi, ay napamahal na rin dito kay ka-business. Kaya naman gano'n na lang yung pananabik nila sa isa't isa. At matapos nga po itong madamdaming eksenang ito, ay kinumusta nitong sila ka-business itong dalawang batang ito. Kung ano ba yung naging buhay nila nung panahong wala sila dito kay ka-business o yung 2 taon nila na wala dito kay ka-business. At okay naman na naging sagot nito mga bata. At yun nga lang, medyo masakit sa kanila yung pagkahiwalay nila dito sa kanilang ama. At nakita din naman natin kung gaano kasabik din itong 2 batang ito dito sa kanilang ama. Kasi itong 2 batang ito, mga ka-business, mga papi, makama ito eh. Nakita naman natin ito nung panahong nandito ito nakatira kay ka-business eh. Kung papaano yung samahan nila mag-aama. At doon ay makikita mo na itong 2 batang ito ay malapit talaga dito kay Istong. Kaya naging masakit din sa kanila yung pagkakaiwalay nga po nila dito sa kanyang ama. Dahil ito nga po sila MM at Amaro
ay nasa pangangalaga na ng kanyang ina. At dito mga kabisnes mga papi, ang nakakatuwa dito kay MM ay yung nakita nating lambing sa kanya nung panahon siya nandito o nung panahon sila nandito kay Laka Business. Ay ganun pa rin kalambing itong batang ito. Kita nyo naman yung pagyakap niya kay Ka-Business, kay Mrs. Ka-Business. Ganun pa rin yung lambing niya. Kaya lang ito si Amaro, napansin natin na medyo naging mahiyain. Hindi katulad dati nung nandito ito kay Laka Business na madaldal itong batang ito. Siguro dahil nagbibinata na rin at medyo matagal-tagal din yung 2 taon na wala nga sila dito kay Laka Business. Kaya siguro naninibago na rin. Pero kitang-kita mo naman dito sa magkapatid na ito, yung pagiging mabait na bata. Kumbaga bagamat yung kanilang mga magulang ay hiwalay sa isa't isa, ay lumaki naman sila mababait na bata. At matapos nga po nila magkumustahan dito sa kung saan ay sila'y nagtagpo. Ito kasi mga batang ito ay dinala nito si Brother Jerry dito sa lugar na kung saan nga po sila nagtagpo. Ito po ay hindi doon sa mismong bahay ng lola ng mga batang ito doon sa kanilang tinitirahan, hindi po ito doon. Kumbaga ay sinundo pa ito ni Brother Jerry para nga po itagpo dito kay Laka Business at dito nga po kay Istong. At after nga po nung kumustahan nila ay nagpasya itong si Laka Business na ihatid na itong 2 batang ito doon sa bahay na kanilang tinutuluyan. At para makausap din itong si Laka Business yung guardians nitong mga bata. Kaya lang pagdating nila doon mga ka-business mga kapapi, ay yung ate lang nitong mga bata ang nandun. At wala doon yung lola nitong mga bata na kung saan ay sila yung nagmamatanda para dito sa mga batang ito. Kaya hindi din nakausap nila ka-business yung mismong guardians nitong 2 batang ito. At dito naman mga ka-business mga kapapi, habang nandito sila ka-business, ay tumawag itong dating asawa nitong si Istong doon sa kanyang kaibigan na kapitbahay din lang nila. At sinabi nga po nito na kung may dadalhin itong sila Istong, itong sila ka-business, ay si Amaro lang. At itong si MM nga daw po ay iwan dito sa lola niya. Kaya naman nakita nating naging emotional itong si MM sa mga sandaling ito. Kasi gusto din niya sumama Kumbaga mas siya pa nga yung talagang gustong sumama kumpara dito kay Amaro. Bagamat dito si Amaro ay gusto din sumama, pero nabanggit kasi ni Istong dati na tila ba daw nagdadalawang isip din ito si Amaro. Dahil nga ang inaalala nito si Amaro ay baka nga daw po maulit yung dating nangyari at mapaalis na naman sila dito sa ka-business house. Pero itong si MM, ito talaga yung gustong sumama. Kaya lang, ayun nga po, siya yung ipinaiwan ng kanyang ina. At sa pagkakataong ito ay wala din naman magagawa itong si Istong kahit pa siya yung ama. Dahil ang custody nga po nitong 2 batang ito ay pinaubaya niya dito sa lola ng mga bata o dito sa poder ng kanyang dating asawa. Kaya hindi niya pwede itong bigla-bigla na lang kuhanin. Lalo na nga kung wala pong pahintulot yung nanay nito mga bata. Pwede itong kuhanin nitong si Istong kung may pahintulot yung mismong nanay ng mga bata o yung dati niyang asawa. Katulad halimbawa nitong pagkasama nila dito kay Amaro. May pahintulot ito nung dating asawa ni Istong. Kaya okay lang to. Wala siyang sabit dito. Pero si MM, hindi talaga nila pwedeng isama o ipilit na isama. Kasi nga, walang pahintulot At syempre, bago nila isama yan, kailangan muna dumaan sa legal na usapan. Kaya lang mga ka-business mga kapapi, dito sa eksenang ito, na yung aalis na nga po ito sila ka-business at may iwan itong si MM, ay talagang mas nakakadurog ng damdamin itong eksenang ito kaysa doon sa nagtagpo-tagpo sila na doon nga po sa kung saan ay itinagpo sa kanila ni Brother Jerry itong 2 batang ito. Mas nakakadurog po ng puso
itong eksenang iiwan nila itong si MM. Dahil kitang-kita naman po natin kung ano yung emosyon nitong batang si MM. Nung malaman nga po niya na maiiwan siya dito. At dito nga po mga kabisnes mga kapapi ay hindi na rin napigilan nitong si Istong na mapaiyak dahil sa awa dito sa bunso niyang anak. Pero yun, bago sila umalis ay nangako itong si Istong na kukuhanin niya itong si MM kahit anong mangyari. Pero sana naman ay hindi sila dumating doon sa magkakaasuntuhan pa sila para lang makuha ang custody dito nga po kay MM. Sana naman ay mapag-usapan nila itong mag-asawa ng mas maayos para doon sa ikabubuti nga po ng mga bata. Ito po yung hirap kasi mga kabisnes mga kapapi doon sa mga mag-asawa naghihiwalay na meron na silang anak. Na minsan hindi nila iniisip kung ano yung magiging sitwasyon ng mga bata. Kumbaga, ang nangyayari kasi sa mga mag-asawang naghihiwalay, ang iniisip lang nila ay kung ano yung kanilang mga damdamin. Pero hindi na nila maiisip kung ano yung magiging sakripisyo ng kanilang mga anak. Dahil ang totoo dito mga kabisnes mga papi, sa mga ganitong mag-aasawang naghihiwalay na may mga anak na nga po, ang pangunahing biktima dito ay yung mga bata. Hindi po sila mag-asawa. Hindi na po usapin dito kung sino yung may kasalanan, kung bakit sila naghiwalay. Sa kanila pong dalawa, walang biktima. Dahil ang mas biktima dito talaga ay yung kanilang mga anak na sasalo ng lakat ng sakripisyo nang dahil sa kanilang paghihiwalay. Kaya yan yung dapat na pinag-iisipan ng mga mag-aasawa. Lalo na nga yung mag-asawang nagkakaroon ng problema sa kanilang pamilya at nag-iisip na maghiwalay. Sana bago nila gawin yung mga ganyan desisyon ng paghihiwalay ay isaalang-alang muna nila yung kanilang mga anak. Oo, mahirap magsama na meron na kayong pag-aalinlangan sa isa't isa. Wala na kayong tiwala sa isa't isa. May sigalot na sa inyong sa pagitan yung dalawa. Pero alam nyo mga kabisnes mga papi, para sa akin, ang anuman sigalot ay napapag-usapan yan. Lalo na nga kung ang iko-considera nyo ay yung magiging kapakanan ng mga anak nyo. Huwag nyo nang isipin yung mga sarili nyong damdamin. Matatanda na kayo Ay papaano itong mga batang magsasakripisyo nang dahil sa mga kasalanan nyo? Wala namang kasalanan yung mga batang yan doon sa pag-aaway nyo doon sa naging problema nyo. Pero bakit sila yung sumasalo ng lakat ng sakripisyo ng mga kasalanan nyo? Yan yung masakit na katotohanan ni mga kabisnes mga kapapi, na ang pangunahing ang biktima sa mga ganitong sitwasyon ay ang mga bata. At ito po, itong nangyaring ito kay Istong, isang buhay na karanasan po ito. Na yung kanyang mga anak ang nagdadala ng sakripisyo dahil doon sa naging paghihiwalay nga po nila. Dahil doon sa hindi nila pagkakaunawaan. At siguro para sa akin mga kabisnes mga kapapi, kung talagang hindi may iwasan na maghiwalay ang mag-asawa dahil sa bigat ng problema, siguro manatili na lang yung pagiging magkaibigan nyo. Para naman yung sitwasyon ng mga bata ay bagamat masasakripisyo pa rin yung mga bata, ay hindi ganun ka lala yung magiging sakripisyo nila. Kung mananatiling kayong mag-asawa o dating mag-asawa ay magkaibigan at nagkakasundo pagdating sa kapakanan ng mga bata. Ayan, nakikita ko kasi dito sa nangyaring ito kay Istong at dito sa dati niyang asawa ay nagkakaroon pa sila ng pataasan ng pride Kaya halip na payagan nitong dating asawa nito si Istong na makasama din itong bunso niyang anak, ay pinigilan niya. Ngayon, dito sa ginawa nitong dating asawa ni Istong na pagpigil na pasamahin nitong si MM dito kay Laka Business,
Naisip ba niya kung ano yung mararamdaman ng kanyang anak? Pasintabi na po sa inyo, ate. Doon sa dating asawa nito si Istong. Pasintabi na po sa inyo. Pero, naisip nyo ba kung ano yung mararamdaman ng inyong anak na siya'y naiwan dyan? At yung kanyang kuya ay nakasama doon sa kanyang ama? Ay kitang-kita naman natin kung gaano kamahal nitong si MM, itong si Istong, o yung kanyang ama. Ganoon na rin yung kanyang kuya. Siyempre, masakit sa kanya na magkakalayo sila ng kanyang kuya. Naisip mo ba yun, ate? Kung ano yung mararamdaman ng anak mo? O ang importante lang sa'yo ay yung damdamin mo? O yung pride mo? Wala namang mawawala, ate. Kung papasamahin mo itong si MM dito kay Istong, hindi naman yan maaangkin ni Istong dahil nanay ka. May karapatan ka din dyan sa mga anak mo. Hindi mawawala yung karapatan mo sa mga anak mo bilang isang nanay kahit kay pasamahin mo dyan kay Istong kay Laka Business. Walang mawawala sa iyo, ate. Lalo na nandiyan ka naman sa ibang bansa. Hindi mo din makakasama yung anak mo. Kaya bakit mo ipagkakait dito sa bunso mong anak na makasama ang kanyang ama at ang kanyang kuya? Bakit mo ipagkakait sa kanya o dito kay MM yung kaligayahan na dapat na kanyang natatamasa? Hanggang ngayon ba ay gusto mong parusahan yung iyong anak dahil sa hindi nyo pagkakaunawaan nito si Istong? Hanggang ngayon ba ay gusto mong ipapasan sa iyong bunsong anak yung sakripisyo na hindi dapat niya nararanasan? Inuulit ko, te, pasintabi sa'yo. Pero dapat, tinitingnan mo din kung ano yung damdamin ng iyong anak. Kung ano yung mararamdaman ng iyong anak dyan sa ginawa mo. Sa tingin mo, magiging masaya ba yung iyong anak dyan sa ginawa mo? O mas mai-save mo lang yung pride mo? Ano yung totoo, te? Kaya sana naman po, ate, kung mapanood mo ito reaction video kong ito, sana naman po makapag-isip-isip kayo. Sabi ko nga, hindi mawawala yung karapatan nyo bilang nanay dyan sa mga batang yan. Kahit pa yung nasa poder na Istong. At pwede nga yung araw-araw mong tawagan dyan eh. Hindi yan ipagkakait nito si Istong. Hindi ipagkakait ni Istong ang karapatan mo bilang nanay sa mga batang ito. Pero sana, ate, wag mo din namang ipagkait dito kay MM yung kaligayahan na dapat niyang maranasan. Wag mo siyang pagpasanin ng sakripisyong hindi naman dapat niya pinapasan. Ng sakripisyong kayong dalawa naman dapat na Istong ang pumapasan at tumaharap niyan. Wag mong ipasa sa anak mo. Wag mong ipasa sa anak mo yung ganyang sakripisyo na pati yung kaligayahan ng anak mo ay nasasagana. Mag-isip-isip ka naman, te. Wala ka sa kalagayan ng bata. At siguro naman, sa nakita mong eksenang yan, ay alam mo kung ano yung totoong nararamdaman ng bunso mong anak. Kung gaano kasakit ang maiwan siya ng kanyang ama at ng kanyang kuya. Sa kabila nga, gustong gusto niyan sumama. Sana, ate, lumagay ka din o ibaba mo din yung damdamin mo sa damdamin ng anak mo. Paano po mga kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. At sa hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikon channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po, ma'am.
At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood din po sa aking mga video. At sa lagi nyo din po pagpapadala sa akin ng blessing. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at maraming salamat din po sir sa inyong blessing na ipinadala po sa akin. Maraming salamat po Sir Joel. At shoutout din po dito kay Papa Sundot. Shoutout po sa inyo Papa Sundot at suportahan po natin yan Papa Sundot. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang ni ka-business. Na ito nga po sila Kagwang Wakiwak Official, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Boknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official at Kagwang Damulag Official. At ito nga po, hindi ko alam kung kailan gagawa ng channel ito. Itong si Kagwang Istong Official. Suportahan po natin ang lahat ng Kagwang ni ka-business. At syempre ganun din po yung mga kasamahan ko reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.